Magandang araw po sa inyo, sa lahat po ng ating mga kababayan, sa atin po mga masisipag at sa atin po mga kapwa Pilipino, saan man po kayo naroon. Magandang araw po sa inyo. Isang masayang pagbati po ang aking nihandog sa inyo sa araw pong ito. Ako po si Lemuel Castillo. Umanyaya po sa inyo dito po sa ating munting channel na Super Pinoy. At sa araw na ito ay ating pong handugan kayo ng kaunting paghatid po ng ilang mga piniling Filipino jokes o mga kwentuhang makapagpapasaya po sa atin. Magandang araw po sa iyo. Ito po yung ating hinahandog sa lahat po ng mga masisipag na mga Pilipino na taas noong pinagmamalaki po ang kasipagan ng Pilipino. Ako po si Lemuel Castillo at ngayon pong araw na ito hatid po sa inyo ang Pinoy Jokes Patrol. At ngayong araw na ito, atin pong hatid sa inyo ilan sa mga kwentong makapagpapasaya po sa atin. Ano ho? Kamusta po kayo? Ito po ay ating inihandog sa inyong lahat na mga nagnanais pong maging masaya ang kanilang buhay. At ngayon simulan po natin ang unang kwentong barbero na atin pong ihahatid sa inyo. Merong isang Pilipino ay medyo tanghali ang gising, ay nakaschedule na ang flight niya ngayong araw na ito. Kaya siya ay nagdumaling gumising, nagbihis at nagmadaling sumakay sa kanyang sasakyan. Habang nagdadrive siya, medyo matraffic na papunta sa airport. At habang nagdadrive siya doon sa kanyang kwan ay talagang pakiramdam niya ay mahuhuli na siya sa kanyang biyahe. Ay kaya naman nagmamadali siya pero matraffic. Ay nung malapit na siya sa airport, meron siya nakitang sign na nakasulat. Ang nakalagay doon, airport left. Sabi niya, nako, hindi na ako makaabot nito. Umalis na pala yung airport. Hindi na nakaabot itong Pilipino. Mali ang pagkabasa. Airport left doon sa sa sign na nakita niya. Meron pa rin nating nais kwento sa inyo, yung isang Pilipino, bagong dating dito sa Amerika. Ay ngayon ay tumawag siya doon sa kanyang kamag-anak. Sabi niya, ako'y dadalaw diyan. Ay paano ba ang pagpunta diyan? Ay ang sabi, basta pagparito mo, pagdaan mo sa freeway, sundan mo lang lahat ng mga instruction, yung mga nakasulat diyan, yung mga traffic signs, ay hindi ka mawawala. Andiyan lahat ng direksyon. Sundin mo lang yan. Nako, hindi ka magkakaproblema. Ganun ba? Ay di kaya ginawa niya nag-drive na. Abay nagtaka yung kamag-anak ka ba? Ilang oras na hindi pa rin dumarating. Pagkatapos ng mga 4 na oras dumating. Ang sabi niya, ba't ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita inaantay Dapat mga 30 minutes lang yun, nandito ka na. Oo nga
Sabi mo sa akin, basahin ko lahat yung traffic signs na nakasulat sa along the way papunta sa inyo. Sinunod ko naman lahat. Kaya lang may nakita akong nakasulat na sign, nakalagay doon, clean restroom ahead. Kaya tumigil muna ako doon tapos nilinis ko yung restroom. Kaya lang, paglampas ko noon, meron pa akong dalawang nakita nakasulat pa rin clean restroom ahead. Kaya ayun, nilinis ko rin yung dalawang restroom. Meron namang isang taong nahatulan ng habang buhay na walang tsansang mabigyan ng parol. Nung siya nasa kulungan naisip niya na mag-donate. Alam niyo itong pag-donate ng mga bahagi ng ating katawan. Nung siya nasa kulungan sabi niya doon sa warden, i-donate ko na po yung aking mga mata. Di bali ng bulag ako, makatulong lang ako. Di-donate po yung mata. Pagkatapos po ng ilang panahon, maya-maya nagsabi na naman siya sa warden. Sabi niya, naisip ko pong i-donate yung kidney ko po. Dalawa naman po yung kidney ko kaya i-donate ko na po yung isa. Kaya i-donate yung isang kidney. Makalipas din ng ilang panahon, nagsabi na naman siya doon sa warden. Sabi niya, alam niya po, may nangangailangan ng kamay. I-donate ko na po itong kanang kamay. Di bali na po isa na lang po ang aking kamay. Total, wala nang silbi ang buhay ko. Pagkatapos noon, hindi pa rin siya tumigil at nagsabi siya doon sa warden. Sabi niya, pwede ho bang meron hong nagre-request na kailangan daw po ng isang paa, i-donate ko na po yung isang paa. Ang sabi ng warden, hindi na pwede. Mukhang nakakahalata na ako sa iyo. Utay-utay nang tumatakas yung iba't ibang bahagi ng katawan mo. Kaya tama na yan. Merong isang pare, isang umaga, galing siya sa palengke, nabiling siya ng maraming itlog. At ito mga itlog na ito ay bibigay niya sa kanyang parokya doon sa mga mahihirap. Marami siyang binili. Kaya nung siya dumating na doon sa simbahan, ibinaba niya yung mga itlog. Pero kailangan niya buksan yung pintuan. Kaya inilagay niya muna sa isang tabi yung mga itlog. Pagbalik niya, wala na yung mga itlog. Sabi ng pare, saan kaya napunta yung mga itlog na yon? Kaya, nung panahon ng misa, nung nagsisermo na si Father, sabi niya, sino sa inyo ang may mga itlog? Nagsitayuan yung mga lalaki. Sabi ng Father, nako hindi yan ang ibig sabihin ko. Ang ibig sabihin ko, sino sa inyo ang nakakita ng itlog? Nagtayo naman yung mga misis, yung mga babae. Sabi ni Father, nako hindi yan. Ang ibig sabihin ko, sinong nakakita ng aking itlog? Biglang tumayo yung mga madre.
Meron naman kung ikikwento sa inyo. Ito'y tungkol sa isang doktor. Naglagay siya ng karatula. At ang nakalagay doon sa kanyang signboard sa kanyang clinic, nakalagay, bibigyan ka ng 1,000 pesos kapag hindi ka niya napagaling. Pero magbabayad ka ng 500 piso kapag napagaling ka. Kaya isang araw, mayroong isang lalaki nakita yung karatula. Aba, maganda ito ah. Subukan ko kaya to, baka magkapera ako dito pag hindi daw ako napagaling. 1,000. Pasok siya doon, punta siya sa doktor. Sabi niya, Dok, magandang umaga po. Sabi ng doktor, anong problema mo? Nandito po kasi wala po akong panlasa eh. Ganun ba? Wala kang panlasa? Nurse, pakibigay nga yung sa akin yung bote na number 20. At itong ating pasyente may problema. Walang panlasa. Sabi niya, nurse, pakibuksan mo yan at pakipatak mo nga yung laman ng boteng yan doon sa dila nitong ating pasyente. Sabi, sige, nga, pakilabas ang dila. Ay di pinatakan. Ay sabi ng pasyente, ito po bakit naman pinatakan niyo ako ng gasolina? Lasang gasolina po yan ah. Sabi ng doktor, ayan, magaling ka na. May panlasa ka na. Nako, bayad ka ng 500 piso. Kamot yung lalaki. Sabi niya, nagastosan ako ng 500 piso ah. Bukas, babalik ako. Makakabawi din ako sa doktor na yan. E di kinabukasan, bumalik yung pasyente. Sabi niya, magandang umaga, doktor. Anong problema mo? Ang problema ko po, naging malilimutin po ako. Marami ho nga hindi ko na alam, hindi ko naaalala. Ganun ba? Oo, sobra pong malilimutin po ako eh. Sabi ng doktor, madali yan. Nurse, pakikuha nga yung boteng may number 20. Pakidala dito. Sabi niya, at yan, sige, ipatak mo uli sa kanyang bibig. Sabi niya, yan na naman, yan yung gasolina na pinatak mo sa akin kahapon ah. Sabi niya, yan, magaling ka na. Bayad, 500 pesos. Kamot siya. Aba, lugi na ako ah. Naka 1,000 na itong doktor sa akin to ah. Nag-isip siya. Kinalipas siya ng ilang araw. Sabi niya, makakabawi din ako dito sa doktor na to. Kaya sa ikatlong pagkakataon, bumalik siya. Sabi niya doon sa doktor, Doktor, magandang umaga po. Ano problema? Ang labo na po ng mata ko. Halos hindi na ako makakita. Ganun ba? Sabi ng doktor, nako, yan ang hindi ko kayang pagalingin at gamutin, sabi ng doktor. Kaya ito yung 1,000. Dahil hindi kita mapapagaling, sa'yo na yung 1,000. Salamat po, doktor. Tapos sabi niya, doktor, bakit naman 20 pesos lang ito? Kala ko 1,000 ang bibigay. Ayan, magaling ka na. At least nakita mo, 20 pesos lang yan. Malinaw na ang mata mo. Meron naman tayong pagkikwentuhan tungkol naman sa mga loro o yung parot. Itong parot po sa lahat ng mga hayop itong po napakaganda sapagkat nakakapagsalita po sila. Merong isang loro na magaling manghula. Minsan isang araw may naglalakad na 3 madre. At sa paglalakad ng mga madre,
Biglang nagsalita yung loro. Sabi ng loro, pula, puti, asul. No, narinig ng mga madre. Aba, pula, puti, asul. Yun yung kulay ng panty ko, sabi ng isang madre. Oo, ako din yun din yung kulay ng panty ko. Paano nalaman ng lorong ito? Kaya makalipas ang ilang araw, napadaan uli yung mga madre. Habang naglalakad sila, narinig nila. Nagsalita na naman yung loro. Ang sabi Berde, asul, pink. Sabi ng mga madre, aba, yun yung panty ko Nahulaan na naman niya. Sabi niya, oo, yun din yung kulay ng panty ko. Alam na naman ng lorong ito, sabi nila. Kaya nag-usap yung tatlong madre, sabi, subukan natin sa isang araw kung mahuhulaan pa rin yan nitong lorong ito kung anong suot natin. Ay di makalipas ang ilang araw, naglakad na uli itong mga madre. Napadaan doon sa tapat ng pet shop na may loro. Aba, ay biglang nagsalita yung ibon. Ang sabi ng loro ay, kulot, may uban, kalbo. Merong isang loro, problemado yung may-ari. Kasi tuwing nagsasalita yung loro, ay masama ang sinasabi. Araw-araw na lang ang sinasabi ng loro. Mamatay ka sana! Mamatay ka sana! Mamatay ka sana! Eh di inis na inis yung may-ari. Sabi mo lang, kaya itong ibong ito lagi na lang mamatay ka na lang sana ang sinasabi. Tuwing aalis siya ng bahay, nakita siya ng ibon, mamatay ka na sana! Mamatay ka na sana! Kaya ginawa niya, pumunta siya dun sa pinagbilhan niya ng pet shop. Sabi niya, alam mo yung loro na binili ko sa'yo, napakahirap. Isipin mo, lagi na lang nagsasalita na mamatay na daw sana ako. Sabi niya, isoli ko na lang yung lorong binili ko sa'yo. Sabi ng may-ari ng pet shop, ay wag, meron ako ditong isang loro. Mas maganda kasi itong isang loro ko madasalin. Reliyosong loro. Siguro pag yan ang isinama mo, matututong magdasal yung loro mong laging nagsasabing mamatay ka na sana. Sabi niya, sige nga, subukan ko. Di kaya binili niya yung loro. Dinala niya sa bahay. Pagkatapos pinagtabi niya yung dalawang loro. Kaya kinabukasan, pagising niya, nung paalis na siya, nagsalita yung ibon. Ang sabi ng ibon sabi ng loro, mamatay ka sana! Mamatay ka sana! Ang sabi naman ng isa, siya nawa. Meron namang isang bata. Dala-dala niya yung kanyang report card. Pagdating niya sa bahay, pinakita niya yung report card niya. Sabi niya, tatay, ito po yung report card ko. Binigay na ho sa akin ng aking teacher. Di tinignan ng tatay. Sabi ng tatay, aba, ano ito mga nakasulat dito ang kulay pula? At ang nakalagay pa ay letter F lahat. Sabi ng bata, tatay, iyan po
Lahat po yan ng letter F niyan, ibig sabihin po niyan, fasado. Ah, ganun ba anak? Akala ko naman, perfect. Pero nagtanong, paano mo daw malalaman ang siopaw kung ito ay babae, lalaki? Yun daw siopaw, malalaman mo kung babae yun daw yung mayroong pad, babae daw yun. Para mo naman malaman kung yun ay babae, lalaki, yung siopaw, may lamang itlog sa loob. Pero paano mo naman daw malalaman kung ang siopaw ay bakla? Eh di yung siopaw na may itlog pero may pad. Merong isang pasyente nasa opisina ng doktor. Matanda na. Di medyo mahina na ang pandinig ni Lola. Ang sabi ng doktor, "Nanay, meron po kayong cancer. Kaya kailangan po kayong i-chemo." Medyo hindi maganda pagkarinig ni Lola. "Ano? Kailangan po namin i-chemo po kayo." Sabi nung doktor, "Ano? I-chemo po kayo." Sabi ni Lola, "Kiki mo rin." Sana po'y kinapulutan nyo ng munting aliw at kaligayahan at kasiyahan. Itong mga nakolekta nating mga Filipino jokes dito po sa ating Pinoy Jokes Patrol. Ako po ang inyong nakasama, Lemuel Castillo po. Sana po ay nadulutan ko kayo ng kaunting kasiyahan at kaligayahan. Paki-like at paki-share at paki-subscribe sa ating pong channel. Maraming salamat po sa inyo. Saludo po tayo sa lahat ng mga Pilipino. Sa inyong lahat po na patuloy pong taas noong ipinagmamalaki ang ating pagiging Pilipino. Good day po sa inyo. Maraming salamat. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, paki-click ng ating pong notification at paki-subscribe. Maraming salamat po sa inyo at paki-comment. At hanggang sa susunod po muli ng ating mga video upload dito po sa Super Pinoy at dito po sa ating hinatid sa inyong Pinoy Jokes Patrol. Ito po si Lemuel Castillo. Saludo po sa lahat ng mga Pilipinong Super Pinoy.